Kumusta mga kasaliksik? Sa kalagitnaan ng dilim at lamig ng umaga, ang katahimikan ng Bryansk, Russia ay biglang nilamon ng malalakas na pagsabog. Nagkalat ang apoy sa himpapawid habang ang lupa'y umuga sa lakas ng mga tama ng missile. Ang malawakang pagsalakay na ito ay hindi isang pangkaraniwang insidente. Sa unang pagkakataon, gumamit ang Ukraine ng long-range missiles mula sa Estados Unidos upang maglunsad ng direktang atake sa teritoryo ng Russia, isang hakbang na tila nagpabago ng takbo ng digmaan. Ang mga missile na ginamit ay ang Army Tactical Missile Systems, ATACMS, isang high-precision weapon na kayang tumama sa mga target na hanggang 300 kilometro ang layo. Ang pangunahing target ng pag-atake ay isang pasilidad ng armas at isang command center ng Russia na pinaniniwala ang responsable sa malawakang pag-atake sa mga civilian sa Ukraine. Sa mabilisang operasyon, pinakita ng Ukraine ang kakayahan nitong palawakin ang saklaw ng kanilang depensa at gantihan ang agresyon ng Kremlin. Ang desisyong ito ng Ukraine ay nag-ugat sa patuloy na suporta mula sa kanluran. Ilang linggo bago ang insidente, inaprubahan ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden ang pagpapadala ng mga long-range missiles sa Kyiv sa kabila ng mga babala ng Moscow na ituturing itong isang provocation na may seryosong kahihinatnan. Ngunit sa kabila ng mga panganib, malinaw ang mensahe ng Ukraine. Hindi na ito papayag na manatiling tahimik habang patuloy na nilalabag ang kanilang soberanya. Habang ang Russia ay nananatiling tahimik sa eksaktong pinsala ng pag-atake, mabilis na kumalat ang ulat ng malalaking pagkasira sa pasilidad at pagkasawi ng ilang mataas na opisyal ng militar. Ang social media sa Russia ay napuno ng mga video ng sunog, pagsabog at takot na mga sibilyan. Sa kabilang banda, ang mga opisyal ng Ukraine ay nagbigay ng pahayag na ang kanilang operasyon ay isang lehitimong aksyon laban sa mga pasilidad na nagdudulot ng direktang banta sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ang paggamit ng ATACMS ng Ukraine ay nagdala ng bagong dimensyon sa labanan na nagpapakita ng kanilang lumalaking kakayahang teknolohikal. Ngunit higit pa rito, ito ay naging simbolo ng kanilang matibay na paninindigan laban sa isang mas malakas na kaaway. Ang tanong mo ngayon, ano ang magiging tugon ng Russia at paano nito babaguhin ang balanse ng kapangyarihan sa digmaang ito? Habang ang usok ng mga sumabog na missile sa Bryansk ay unti-unting naglalaho, ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia ay umabot sa bagong antas. Ang Kremlin, na matagal nang nagpapahiwatig ng walang kondisyong dominasyon, ay agad na nagdeklara ng state of heightened military readiness. Ang mga pangunahing leader ng militar ay nagpulong sa Moscow upang pag-usapan ang mga agarang hakbang na kailangang gawin. Bilang tugon sa naging pag-atake ng Ukraine, naglunsad ang Russia ng malakihang operasyon sa Ukraine, kung saan ginamit nila ang iba't ibang uri ng missile systems, kabilang ang S-400 at Iskander ballistic missiles. Hindi lamang mga urban centers ang tinarget, maging ang mga supply chain ng Ukraine tulad ng mga railway at ports ay pinasabog na nagdulot ng malawakang pagkaantala sa supply ng pagkain at armas. Ang mga ospital sa mga naapektuhang lugar ay mabilis na napuno ng mga sugatan, habang ang mga rescue team ay hirap na maabot ang mga lugar dahil sa patuloy na pagbagsak ng mga missile. Kasabay nito, nagsimulang gamitin ng Russia ang kanilang kontrol sa enerhiya bilang sandata. Ipinatigil nila ang supply ng gas sa ilang bahagi ng Europa bilang tugon sa patuloy na suporta ng kanluran sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng agarang krisis sa enerhiya sa mga bansang umaasa sa Russian gas, na siyang nagpaigting sa panawagan ng NATO para sa agarang aksyon. Sa bahagi ng propaganda, sinimulan ng Russia ang kampanya sa kanilang media na inilalarawan ang Ukraine bilang isang puppet ng kanluran na sinusuportahan ng imperialistang ambisyon ng NATO. Samantala, naglabas naman ng panibagong pahayag ang European Union na nagkokondena sa ginawa ng Russia bilang inhumane retaliation na labag sa international law. Ang United States, United Kingdom at iba pang bansang NATO
ay nagpadala ng karagdagang armas sa Ukraine bilang tugon, kabilang ang advanced anti-missile systems. Gayunpaman, higit pa sa sagupaan ng sandata, ang emosyonal na epekto ng digmaan ay tila nagiging mas malalim. Sa kabila ng mapaminsalang ganti ng Russia, hindi natinag ang moral ng mga Ukrainians. Mula sa mga sundalo hanggang sa mga sibilyan, marami ang nagpakita ng hindi matitinag na paninindigan sa kabila ng hirap. Ang mga bayan sa kanayunan na apektado ng airstrikes ay nag-organisa ng mga community-led rebuilding efforts, habang patuloy na hinihikayat ng gobyerno ang buong mundo na manindigan laban sa agresyon ng Russia. Habang umiinit ang labanan, malinaw na ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa teritoryo. Ito ay laban ng prinsipyo, ng karapatan sa kalayaan, at ng pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumarami ang nag-aalala na ang patuloy na escalation ay maaaring humantong sa mas malawak na trahedya. Isa na hindi lamang mag-iiwan ng bakas sa Europa, kundi pati na rin sa kasaysayan ng mundo. Habang patuloy na umiinit ang labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia, naging malinaw na hindi lamang ito digmaan ng dalawang bansa. Sa mga bulwagan ng NATO at mga embahada ng kanluran, tahasang tinalakay ang patuloy na pagpapadala ng long-range missile sa Ukraine bilang bahagi ng kanilang tulong militar. Bukod sa mga ATACMS na ipinadala ng Estados Unidos, ipinahiram na rin ng United Kingdom at France ang kanilang Storm Shadow at Scalp missiles, mga armas na may kakayahang umabot sa mga target sa kalayuan ng teritoryo ng Russia. Ang desisyon ng dalawang bansang ito na magbigay ng karagdagang advanced weaponry ay dumaan sa masalimuot na diplomatikong proseso. Bilang mga pangunahing miyembro ng NATO, kinailangan nilang timbangin ang peligro ng direktang pagsangkot sa digmaan laban sa obligasyon nilang suportahan ang kalayaan ng Ukraine. Sa kabila ng panganib, nanindigan ang kanluran na ang mga missiles na ito ay gagamitin lamang upang labanan ang agresyon ng Russia at hindi para magsimula ng mas malawak na digmaan. Bunga nito, nagkaroon ng mas organisadong sistema sa pagbibigay ng tulong militar. Itinatag ang isang koordinasyon sa pagitan ng Ukraine at kanilang mga kaalyado upang tiyakin na ang mga armas ay magagamit ng episyente. Naging mahalaga rin ang papel ng intelligence sharing kung saan nagbibigay ang mga kanluraning bansa ng impormasyon ukol sa mga critical na target sa loob ng Russia na maaring gawing prioridad ng Ukraine. Bukod pa rito, pinasimulan ng NATO ang malalaking pagsasanay militar sa Baltic Sea bilang tugon sa pinalalakas na presensya ng Russia sa rehiyon. Ang mga pagsasanay na ito ay isang malinaw na mensahe. Ang kanluran ay handang protektahan ang kanilang mga miyembro laban sa anumang agresyon. Ang mga bansang nasa silangang bahagi ng Europa tulad ng Poland, Lithuania at Estonia ay nagpalakas ng kanilang depensa sa hangganan upang pigilan ang anumang posibleng pagsalakay. Gayunpaman, hindi lahat ng miyembro ng NATO ay lubos na sumang-ayon sa estratehiya. Ang ilang mga bansa, tulad ng Hungary, ay nagpahayag ng pagkabahala na ang patuloy na pagpapadala ng armas ay maaaring magdala ng mas matinding eskalasyon sa digmaan. Sa kabila ng kanilang reserbasyon, nanatiling matatag ang mas malalakas na bansa sa kanluran sa kanilang desisyon na ipagpatuloy ang suporta. Samantala, sa panig ng Ukraine, malaki ang naging epekto ng mga bagong armas na ito. Ang mga long-range missiles ay nagbigay sa kanila ng kakayahang hampasin ang mga target na dati hindi nila maabot, tulad ng mga supply depot at communication hubs sa malalayong bahagi ng Russia. Ayon sa mga tagapagsalita ng militar ng Ukraine, ito ay bahagi ng kanilang offensive strategy upang pahinain ang kakayahan ng Russia na magpatuloy ng kanilang opensiba. Habang patuloy ang pagbibigay ng kanluran ng tulong, ang tanong ay nananatiling bukas. Hanggang kailan tatagal ang suporta ng mga bansang ito? At ano ang magiging epekto nito sa pandaigdigang seguridad? Sa digmaang tila, walang malinaw na wakas. Ang papel ng kanluran ay hindi lamang limitado sa pagbibigay ng armas, kundi pati na rin sa pagtatakda ng balanse sa pagitan ng agresyon at diplomasya.
Sa gitna ng tumitinding hidwaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, isang bagong banta ang lumitaw na nagpalala ng tensyon sa pandaigdigang seguridad. Sa magkakasunod na insidente, naiulat ang paglitaw ng mga hindi kilalang drone sa mga base militar ng Estados Unidos sa United Kingdom, partikular na sa RAF Lakenheath at RAF Mildenhall. Ang mga base na ito ay itinuturing na mahalaga dahil nagsisilbing storage facilities para sa mga advanced na armas, kabilang ang mga sandatang nuklear. Ang insidente ay nagdulot ng malawakang alarma sa NATO, lalo na't ang mga drone ay pinaghihinalaang may kaugnayan sa Russia. Ayon sa mga eksperto, ang presensya ng mga drone ay maaaring bahagi ng reconnaissance missions upang magtipon ng impormasyon tungkol sa mga plano ng NATO o maghasik ng takot na magdudulot ng destabilization. Ang ilan sa mga drone ay iniulat na armado, ngunit na-neutralize ng defense systems ng mga base. Kasabay nito, ang mga ulat ng cyber attacks laban sa critical military infrastructure ng NATO ay lumitaw. Ang ilang mga opisyal sa kanluran ang nagsasabing ang mga ataking ito ay tila isinabay sa drone activity na nagpapahiwatig ng isang mas malawak na operasyong idinisenyo upang pahinain ang koordinasyon ng NATO. Ang mga atake sa communication networks at surveillance systems ay naging pangunahing hadlang sa kanilang agarang pagtugon. Sa kabila ng mga pag-ataking ito, hindi nagbigay ng direktang pahayag ang Russia ukol sa kanilang posibleng pagkakasangkot. Gayunpaman, ayon sa mga ulat mula sa intelligence community, malaki ang posibilidad na ito'y bahagi ng hybrid warfare na matagal nang ginagamit ng Russia bilang alternatibo sa direktang labanan. Ang mga ganitong taktika ay naglalayong guluhin ang seguridad ng kalaban habang iniiwasan ang lantarang akusasyon ng opensiba. Bilang tugon, agad na nagpalakas ng seguridad ang mga base militar ng NATO sa Europa. Nag-deploy ng karagdagang air defense systems tulad ng Patriot missiles sa mga lugar na may mataas na panganib. Ang Estados Unidos at United Kingdom ay naglunsad din ng mas masusing surveillance operations upang tukuyin ang pinagmulan ng mga drone at tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga base. Ang insidente ay nagdagdag ng bagong dimensyon sa umiiral na krisis na nagpakita na ang labanan ay hindi lamang nagaganap sa mga linya ng frontlines, kundi pati na rin sa likod ng mga ito. Nag-ugat ang takot na ang mga insidente ng drone ay maaaring maging bahagi ng mas malawak na plano upang sirain ang depensa ng NATO at ilipat ang tensyon mula sa Ukraine patungo sa mga kanluraning bansa. Habang naglalakad sa gilid ng mapanganib na eskalasyon, nananatiling tanong, hanggang saan hahantong ang mga aksyong ito? Makakahadlang ba ang NATO sa posibleng malawakang pagsalakay sa kanilang mga base o magsisilbing hudyat ito ng mas masalimuot na bahagi ng digmaan? Sa harap ng mga pangyayaring ito, malinaw na ang digmaan ay patuloy na nagpapakita ng mga bagong mukha, mula sa missile strikes hanggang sa drone incursions, isang babala ng mas malalim na krisis na maaaring magbunga sa hinaharap. Sa gitna ng patuloy na digmaan at ang sunod-sunod na insidente ng opensiba, isang nakakabahalang hakbang ang isinagawa ng Russia na nagpalakas sa takot ng buong mundo. Binago ng Kremlin ang kanilang doktrinang nuklear upang pahintulutan ang paggamit ng mga nuclear weapons hindi lamang bilang tugon sa isang nuclear strike, kundi pati na rin laban sa malalaking conventional attacks na itinuturing nilang banta sa kaligtasan ng Estado. Ayon sa mga tagapagsalita ng gobyerno ng Russia, ang pagbabagong ito ay tugon sa tinatawag nilang provocative actions ng kanluran at Ukraine. Partikular nilang binanggit ang mga long-range missile strikes sa kanilang teritoryo at ang pagtaas ng military presence ng NATO sa Eastern Europe bilang mga pangunahing dahilan ng bagong pulisiya. Ang anunsyo ay sinundan ng isang serye ng military drills sa iba't ibang bahagi ng Russia, kabilang na ang Kaliningrad, isang rehiyon na kilalang malapit sa mga bansang kasapi ng NATO. Sa mga pagsasanay na ito, ginamit ang mga simulation ng paggamit ng tactical nuclear weapons laban sa hypothetical targets na naglalayong ipakita ang kanilang kahandaan sa anumang senaryo. Sa international community, ang pagbabago sa doktrina
ay umani ng malawakang pagkondena. Pinahayag ng United Nations na ang hakbang na ito ay nagdudulot ng mas malaking panganib sa pandaigdigang seguridad, lalo na't pinalalabo nito ang linya kung kailan maaaring gamitin ang mga sandatang nuklear. Sa kabila nito, nanindigan ng Russia na ang kanilang hakbang ay pansariling depensa laban sa patuloy na pagpapalawak ng NATO sa kanilang rehiyon. Samantala, ang Ukraine at mga kaalyado nito ay hindi natinag sa banta ng Russia. Nagpatuloy ang kanluran sa pagpapadala ng karagdagang suporta, ngunit may masusing pagtutok sa pagpapalakas ng anti-nuclear defense systems sa buong rehiyon. Ang mga bansang tulad ng Poland at Romania ay agarang nagtayo ng mga bagong missile defense facilities, habang ang United States ay nagpadala ng karagdagang Patriot missile systems sa rehiyon upang tiyakin ang proteksyon laban sa posibleng nuclear strike. Bagaman walang indikasyon na malapit nang gumamit ng mga nuclear weapons ang Russia, ang pagbabago sa doktrina ay malinaw na nagbabanta sa mga pandaigdigang diplomatikong negosasyon. Sa harap ng lumalalang tensyon, nananatiling hamon sa buong mundo kung paano pigilan ang digmaan na humantong sa pinakamasaklap na senaryo, isang nuclear conflict na magdudulot ng di masukat na pagkasira sa sangkatauhan. Habang papalapit ang bawat araw sa hindi tiyak na hinaharap, isang katanungan ang nananatiling nakabitin. Paano masusugpo ang isang digmaan kung ang parehong panig ay handang mag-resort sa sandatang labis na mapanira? Ang tugon dito ay hindi lamang magmumula sa armas, kundi sa diplomasya at ang panawagan para sa pangmatagalang kapayapaan.